kapatid! Welcome sa Podchrist, ang kwentuhang si Kristo ang bida. Here at Podchrist, we will talk about the brewing issues in the life of a youth nowadays over a cup of good coffee. Kape, kwento, Kristo. Ministry is a service rendered to God for the benefit of man that desires to bring glory to Him. Fulfilling ang ministry. Grabe din ang training na pinagdadaanan at ang skills na ating nakukuha mula sa ministry. Pero sa kabila nito, may kaakibat din itong challenges. Pag-uusapan natin yan sa ating episode for today na Success in the Ministry. At para mas maging makabuluhan ang ating talakayan ngayong araw na ito, makakasama natin ng isa sa primary leader ng House of the Lord, Mecca Wayan. Let us all welcome Arcel Arenas. And bumati ka naman sa ating mga Hi kapatid. mga kapatid! It's an honor to be here and pleasure. And thank you for inviting me here. Parang nakabahan ako, guys. Gaano katagal mo pinractice yan? Parang mga isang linggo. Ayan. So, nako Arcel, kumusta naman ang iyong buhay ministry dito sa House of the Lord? Ayan. So far. So ngayon, sobrang happy naman kasi sobrang fulfill nung heart ko kasi ang dami nangyayari sa buhay ko na hindi ko inaasahan. Tapos, sobrang lawak ng pag-grow ko dahil sa pagkakaroon ng ministry, pag-join ko dito sa House of the Lord, as in sobra-sobra. So, eto na, simulan na natin, Arcel. Bago tayo tumawid dun sa ating talakayan about ministry, kilalanin muna natin, sino ba si Arcel noon bago siya nakakilala sa Panginoon? Si Arcel noon, eto guys, tomboy po ako dati. As in tomboy. Dati naranasan ko pa nakikipagbatuhan ng bag. Babato ko yung tropa ko, yung bag ng tropa ko sa bubong. So para pala kayong nag-reverse ng kuya mo, no? Kasi kuya mo girly-girly nun eh. Tapos Kasi kuya ako boy. yung tomboy. As in, Oh. magkabaliktad kami. Parang baliktad kami kung paano ginawa, gano'n. Oo. So, Okay. ganun yung pangyayari. So, tomboy tapos, pero nagbago yun nung nakilala ko siya. So, Sino bang siya? di yan. Si Lord, si Yun. Jesus. So, tapos si Arcel noon, ako yung taong mahiyain, introvert po ako. Ako yung takot na lumabas sa comfort zone ko, sa box, ganon. Parang, dati, pag makikipagkaibigan ako kasi may kailangan ako sa'yo. Hi, Pag di kita kailangan, chupi ka sa akin, ganon. Tapos, hindi ko kayang humarap sa maraming tao. Pag nagre-report ako dati, gumagana yung kamay ko, tapos bulol ako eh. As in bulol. Stutter ka. Oo, ganun. Tapos di ko na alam kung anong pinagsasabi ko, tapos parang iiyak ako. Ganun pag umaharap ako sa maraming Kabado. tao. Ganun nangyari. Tapos, ewan ko, si Lord kasi scammer eh. Ganun. Iba talaga yung nagagawa ni Lord eh. Ganun yung Arcel dati. Tapos, dati nagmumura ako, palutungan kami ng mura ng mga kaibigan ko, yung mga tropa ko dating lalaki. Tapos, puro lalaki yung gusto ko dating kasama kasi feeling ko walang plastic. Pero hindi naman napunta sa point na umiinom ako tsaka nagyoyosi. Hindi naman napunta sa ganong point. So, parang one of the boys. Si Ganon. Arcel. Ganon. Tapos, nag-try pa ako na makipaghabulan para makipagsuntukan. Hindi alam yun nila, mama. Ikaw yung Bruce ko sa pamilya. Oo. Kasi nanay ko, tomboy-tomboy rin. Parang gano'n, na-adapt ko ata. So, yun. Gano'n yung mga naranasan ko dati. Si Arcel Antigasin. Tapos si kuya mo yung parang binabayan na. Oo. Oo, ang gara, no? Pero, paano ka nakapunta dito sa church, sa House of the Lord, no? Sobrang di namin inaasahan kung paano kami nakapunta dito. First, dahil siya sa parapol ng House of the Lord may kawayan. Dati nakikita na namin yung church ng House of the Lord, dumadaan kami. Tapos nakita namin, may nagtataas ng kamay, ganun, tapos umiyak. Yung tita namin yung nag-invite, uy, punta kayo dito. Si Tita Celine. Tita Celine, shout out sa'yo, Jocelyn. So, yun nga nangyari yun. Sabi niya, uy, punta kayo dito kasi may parapol. Dito, Pasko yun, December Christmas. 24. Sabi, ay, sige, online lang naman, gano'n. Tapos, yun, kailangan kasi i-login or mag-comment lahat ng ginawa namin. Naging So, nung time matalino ata kami. na yun, parang post-pandemic, kaya online. Oo. So, ang ginawa namin ng kuya ko, lahat ng account ng mga magulang namin, binuksan namin para Para maka-access, para oo. maka-access. Tapos,
hindi namin inaasahan, lahat kami magkakapamilya nakakuha. Isa sa nakuha ko ay bigas. So, Isang sabi ko, kabang bigas. as in, isang Oo, kabang oo. bigas. Tapos, alam mo yun, yung parang hindi mo inaasahan, ibibigay sa'yo ni Lord. Tapos, ito pa talaga, scammer talaga si Lord, tsaka yung House of the Lord. Kasi hindi talaga namin inaasahan na doon mag-start lahat, na doon namin makilala. Si Lord, doon ko siya makikilala. As in, lahat nagbago. Simula tinawag kami dito sa House of the Lord. Doon kami unang nakapunta dito. Yeah, so para feeling mo na-scam ka, gano'n. Kasi parang nag-umpisa sa kaban ng bigas, ang ending, nagsuko ka ng buhay sa Lord. Oo. Tapos, yes. ending pa nun, yung judger kami, sa pamilya namin talaga judger. Nakita namin yung pastor, ganyan. Tapos, Grabe ka, ha? yung pastora, ginurch namin, kami ng kuya ko. So, Ngayon parang malalaman to. So, ano yung impression niyo sa pastora nila? So, yung unang impression namin sa pastora namin, nangyari, sabi ko, ba naman to? Ang pastoro ba to? Ba't ang light-light? Mukhang bata, ganyan. Tapos feeling ko plastic to, gano'n. Ay, di ka nagkakamali. Ganun yung pagkaka-judge namin. Tapos sabi ko, ano ba naman to? Parang yung, alam mo yun, na parang anytime, parang iba-backstab ka, gano'n. Ganun yung, Mukhang mean namin. girls ang Oo, datingan. ganun. Oo, Mukhang palawan tong pastorang yun. Ako yung taong, kay kuya ko lang sinasabi lahat ng mga, sinasabi ko. Hindi naman ako Mga intrusive marunong. thoughts mo alam ng kuya mo. Siya ganun. lang talaga nakakaalam lahat. So, doon talaga nag-start lahat. Naku, maganda palang magtumambay dito sa bahay nila Arcel kasi doon mo malalaman ano bang impression nila Arcel. Ganyan, ako. Pero ito, kailan ka nagsuko ng buhay sa Panginoon? Kailan ka nag-decide na, magtutuloy-tuloy na ako dito sa church na to, magsusuko na ako ng buhay ko sa Panginoon, magkakaroon ako ng pananampalataya, tuloy-tuloy ko na to. Kailan yon? Hindi ko alam kung ano yung pinaka-exact kung kailan ako sumuko kay Lord. Kasi, nung time na pinasok kami dito ni Lord, hindi ganun ka-goods yung heart namin. Hindi talaga parang magsimba ganun. Parang gusto lang namin magsimba dahil may nakukuha kami. Siyempre, ganun naman yung tao. Pag may makuha ka, siyempre dun ka. What's in it for me? Yes. Yan. Ganun yung nangyari. Lahat naman ng simbahan, halos lahat ng simbahan, naranasan na namin. And then, habang nangyari na, nabaptismal na kami, so parang hindi pa ganun goods yung heart ko. Ano lang naman kami, nagpa-baptismal kasi nga may libreng swimming, lechon, ganun. Basta ang daming libre. Tapos, humawak ako ng cell group, ng ministry ng cell group. Tapos, hindi ko akalain na dahan-dahan nang binabago ni Lord. Yung heart mo. Yung heart ko. Nasa time talaga yung process niya. So, hindi ko akalain na, eto na pala yung gusto ko. Lord, gusto ko hindi ako yung makita. Gusto ko, ibibigay ko sa'yo lahat ng buhay ko. Lahat gagawin ko para sa'yo. Alam mo, ang dami kong kilalang ganyan, ha? Meron akong kilala na nagsimba siya kasi naabutan siya ng pera ng isang elder ng church, no? At ngayon, pastor na siya. Oo. Na-encourage lang siyang magsimba kasi nung na-hospital siya, binigyan siya ng elder ng church ng pera, no? Tapos, nag-start siya magsimba hanggang tuloy-tuloy na singin, pastor na siya. Ang dami kong kilalang ganyan. Meron din akong kilala na pabaptize lang siya kasi nga libre ang swimming eh. Kasi babaptize ka nga di ba? So, after nun, nagtuloy-tuloy siya. Siyempre, hindi talaga maayos pa yung motibo ng puso. Parang ang lagi mong iniisip, saan ako magbebenepisyo, what's in it for me. Uma-attend ka lang ng Bible study, tsaka prayer meeting kasi after nun may kainan, may merienda, may fellowship. Kasi masaya, kasi nakakabusog, ganyan. No? So, hanggang eventually magugulat ka na lang na in love ka na sa Lord. At unti-unti na, nagbago na yung puso mo. Hindi na yung saan ako magbebenepisyo, kundi ano yung kaya ko pang ibigay sa Lord. Pero sa totoo lang, hindi naman nakatingin ang Diyos sa kung ano yung kaya mong ibigay. Nakatingin ang Diyos sa kung ano yung kaya niyang gawin sa buhay mo. Kung ano pa yung kaya niyang gawin sa buhay mo. And with that being said, Arcel, ano-ano na nga ba ang mga ministry na hawak ni Arcel ngayon? Sobrang dami ng ministry sobrang daming ministry na sinalihan namin. Isa doon, yung unang ministry namin, tech team. Tech, oo. Tech team, tech ministries. So, hindi rin namin naasahan yan. Nag-video-video lang kami, tapos sinabi, gusto niyo sumali ng tech team? So, wala kami choice. Yan. Kasi yung pastora
namin sa House of the Lord, guys, medyo bida-bida siya, gano'n. So, nagulat kami. So, nagulat kami, sabi, gusto niyong sumali sa tech team. Okay, So, promoted ka na, tech ka na after nito. wala kaming choice. So, gumano na yan kami. So, yun. Nakasali na kaming tech team. Tapos, sumunod nun, Kids Club teacher. Isa po akong teacher ng Kids Club. Para katatapos nyo mag-encounter noon, nabaptize kayo, tapos undergoing ka na SOL that time. Opo. Tapos magkaroon ng video para sa Christmas song. Tapos nakitaan kayo ng potential ng pastora na yon, kung sino man siya. Tapos naging tech kayo. Doon siya nag-start. At that time, pandemic noon. So ang dami-dami yung inaaral. May OBS, may mga kung ano-anong may mga kung ano-anong equipment tsaka tool ang inaaral ninyo. Tsaka sobrang galing rin ng training namin, si Kuya King Arahan. So yun. Magaling siya magturo. Siya yung head tech. Yes, siya yung head tech namin. Hindi ko nga alam, parang gusto na ako paalisin ata sa ministry namin. So sa tech ka nag-umpisa, and then after ng tech, ano next? Kids Club Ministry, tapos pagtapos nun, naging worship leader. Ay! Hindi nag-worship leader. Wag mong subukan. Hindi guys, baka walang magsimba sa church namin. Naging dance ministry pala muna ako. Yun, So, kami ng kuya ko, naging head kami ng dance ministry. Kaso lang, umalis kami doon kasi sobrang dami nga namin dami nyo nang hawak. Oo, ang dami namin ginagawa. You left, remember? Umalis kami nun, kahit ayun yung pinakamataas naming posisyon, kailangan namin bitawan. Kasi kayo head ng time na yun eh. Ang dami kasi namin ginagawa, tapos yung dami namin kabataan na hinahawakan that time. Tapos pagtapos na, naging pumasok ko sa POW team, hindi as a worship leader, guys, bilang guitarist ng church namin. Tapos, naging campus leader, tapos sa leader, ayun po yung mga ministry. Grabe, ang dami pala, no? Bawasan natin. Parang okay naman na Kasi ako. alam mo, dahil bata pa lang kasi yung church, no? Kailangan nating stretch, no? Kung ano yung kaya natin. So, dun sa limited na tao na meron tayo, stretch natin. Pero habang dumadami at dumadami yung nasyasharean natin ng gospel, dadami at dadami din yung mga tao sa simbahan. So, dadami at dadami din yung matitrain natin. Hindi na lang mananatili na ikaw yung lagi. Yes. So, good thing at natapos yung dance ministry ninyo, nagpaalam kayo kasi ang dami nyo nang hawak, no? So, ngayon, ang hawak ninyo ay tech, kids club. Kids Club. Ikaw ay nagigitara pa rin ngayon sa POW Yes team. po. Tapos on top of that, may cell group ka pa. Iba yung campus, iba pa yung cell mo. Grabe. Ikaw na. Ako lang to. So, ang dami, no? Ang daming ministry. On top of that, anak ka, may gawain sa bahay, may gawain sa school, ang hirap i-juggle noon. Paano mo pinagbabalanse yung mga yun? Hindi ko alam kung paano ko siya lahat na babalance, pero lagi kong pinagpipray, Lord, hindi ko to kaya nang ako lang mag-isa. Kasi mahirap talaga siya pagsabay-sabayin. Kasi merong time na lahat sabay-sabay, sabi ko, ano to? As in, lahat parang nagsasabay-sabay sila ng problema, ganun, sabay-sabay ng magulo. Pero lahat yun, lahat binibigay ko kay Lord. Tapos, pagtapos nun, biglang, lahat magiging maayos, parang naging organized, lahat nagkakapantay-pantay, eto yung una, sunod-sunod, ganyan. Hindi ko siya kaya kung wala si Lord. Pero lagi kong inuuna sa lahat kung ano yung pinaka-importante. At walang iba kundi si Lord. Tapos, kung kaya naman, kung hindi na talaga kaya, pwede namang may itap ka sa iba. Correct. Kung need mo lang talaga magtiwala sa iba. Kasi hindi mo magagawa ang isang bagay kung walang communication sa ibang tao. So, ayun, nagagawa ko dahil sa tulong ng ibang, kaibigan ko sa simbahan, yung mga kapatid ko, sobrang dami kong kapatid sa simbahan eh. Tapos yung kuya ko, tapos yung mga, iba ko rin mga kaibigan, ganun, yung mga mama at papa ko, yun po. At saka good thing din, no, na syempre dahil dumadami din tayo sa church, nagiging rotation na. Hindi na yung every Sunday, ikaw yung tech, every Sunday, ikaw yung gitarista, every Sunday, ikaw to. Diba? Nagkakaroon na ng rotation na once a week ka na lang magigitara, once a week ka na lang magte-tech, once a week ka na lang magaganito. At least kahit pa paano may pahinga. No? So, ang dami-daming ministry ni Arcel. Pero, among all dun sa ministry na nabanggit mo, ano yung pinaka-challenging para sa'yo? Parang lahat naman siya challenging. May iba't for ibang me. mukha ng challenges. Oo, lahat siya. Pero, kasi, lahat yun dati kinakatakutan ko. Kasi takot ako marap.
as in, halos lahat yung parang lahat kailangan mong humarap sa ibang tao eh. Kasi, Oo. merong akong challenge na naranasan. Dati, pag may ministry kasi, syempre, madalas maraming gawain. Minsan, madalas pa uuwi. Tapos, meron doon, naranasan ko, yung sa magulang ko. Meron na isang beses, sabi nung nanay ko, hindi ko natanggap yun, sabi niya, sus, umano ka lang dyan kasi lumalandi ka. Ako lalandi. Parang nag-church ka lang kasi may mga boys doon. Ganon. Sino lalandiin doon? Ganon. So, Oo. doon parang pumasok sa isip ko. Nung mga panahon yun, hindi pa talaga sobrang support sila mama. Tsaka sila papa. At that time, si mama nagpapahilot nun. Habang nagumagano siya, sinabi niya, puro landi ka lang naman doon sa simbahan na yun. So, habang hinilot ko siya, umiyak ako. Tapos, sabi ko, sa isip-isip ko, tumigil na lang kayo ako sa pag-church para wala na masabi yung mga magulang. Ganyan yung inisip ko. At that time, may nahawakan na rin ako ng mga Cell kabataan, group. cell Oo. group. So, hindi ko alam kung paano gagawin, paano ipapaliwanag sa mga magulang ko. Kasi hindi naman as in ganun ka-open sila pagdating doon. Tapos, meron din yung hirap na hirap ako sa chords ng gitara. Hindi ko alam kung paano. Kasi hindi naman ako ganun sobrang galing. Tapos, syempre, gusto kong gawin yung best ko, hindi para makita na, ay, sobrang galing nung nagigitara din sa church niya. Hindi talaga ganun. Kasi gusto kong mabigay yung best ko para kay Lord. Oo. Tsaka, kaya pag may nagagawa kong mali, feeling ko, Lord, ano ba naman to? Napo-frustrate ka sa sarili feeling mo. ko, hindi ako para dito, Lord. Ganun sinasabi ko, tanggalin mo na lang kaya ako, Lord. Alis na lang kaya ako dito sa ministry na to. Ganun. Tapos, Specifically yung worship team. Kasi sa gitara. Oo. tapos meron din sa tech team, yung mga panahong, ata yung pangalawang salang ko nun. Tapos yung namin, yung pastora namin yung worship. Ay, hindi! Yung isang kabataan namin. Tapos that time, kinain ako ng kaba. Tapos hanggang lahat, as in all mess na talaga. Pati yung worship leader na damay sa pagkakamali ko. Feeling ko umiiyak na ako noon. Tapos yung Sino ba yung worship leader na yan? So, pati pawis ko, as in, parang lahat ng pawis ko lumabas that time. Tapos yung kamay ko, pasmado po kasi ako. Yung mouse ng computer, basang-basa. So parang sinisi mo na lahat sa sarili mo, kaya messed up yung naging worship Talaga na yun. pagtapos ganon. dun sa sobrang kaba ko, lalo ko nagpakain sa kaba, as in lahat. messed as up in, na. Talaga messed up. Natapos yung Yeah. service na ang pangit talaga. Nangyari. Pero alam mo, kung meron ako isang bagay na natutunan sa ministry, Arcel, yun, never kang magpapakain sa kaba. Kasi sayang yung preparation, sayang yung inaral mong chords, sayang yung pag-aaral mo ng kanta, sayang yung pagpupuyat mo na pagkukopya ng mga lyrics, sayang lahat ng pagpapractice mo. Kung after lang nun, during performance, ipapakain ka sa kaba. Walang mangyayaring maganda. So every time na tatapak ako dun sa pulpit, tatayo sa pulpit dun sa harap, normal na kabahan. Actually, good thing yung kinakabahan eh. Kasi it's a sign na hindi ka pa ma-pride. Kinakailangan mo yung grace coming from the Lord. But once you are there on the stage, wala na yung kaba eh. Tatanggalin ng Lord yung kaba. Kasi hindi ka nakafocus sa mga tao. Kasi nagkakaroon ka lang naman ng kaba kasi nako-conscious ka sa mga tao eh. Totoo. Pero once you fix your eyes on Jesus, mawawala yung kaba na yan. Fix your eyes on Jesus, who is the author and finisher of faith, mawawala yung kaba na yan. Papalitan niya ng grace under pressure, papalitan niya ng skills. At alam mo, kung meron man akong isang bagay na natutunan sa church, kagaya ng sinabi mo kanina, ang galing mo mag-organize. Yung pinakamahalaga, yung pinaka-urgent, yung pinaka-important, yun yung mga inuuna mo. 'Di ba? Ang daming training ang nakukuha natin sa ministry sa church. Organizational skills, leadership skills, on top of that, yung mga specific skills na nakukuha mo, photography, editing, sa tech. Paggawa ng letter. Yes, paggawa ng letter. Galing mo na gumawa ng letter ngayon, ha? Talagang grabe. Thank you, AI. Pero dati hindi mo kaya yun. Talagang hinang-hinayin loob mo. Ngayon, di ba? Ang galing mo na gumawa ng letter. Ang dami nating admin skills. Madami tayong natututunan talaga. Kaya, bukod sa faith na meron tayo ngayon, meron tayong nakukuhang skills mula dun sa pagpapatuloy natin sa pananampalataya. Pero ito na nga, dahil ang dami mong ministry, naranasan mo na bang ma-burnout? Siyempre, opo. Sobrang, totally hindi ko alam kasi yung salitang burnout para sa sarili ko. Kasi hindi ko talaga hinahayaan yung sarili kong malungkot. Kasi gusto ko, kunwari,
pati yung hindi ko hinahayaan na nagpapakain ako sa galit or hindi yung nagpapatawad rin. Kasi ayoko nung ganun yung heart. Gusto ko lagi, pag natutulog ako simula dati, gusto ko goods lahat. Gusto ko maayos yung heart ko, ganun. Pero meron palang time na nangyari na naranasan ko, iniwan ako ng mga cell group ko. So, ako kasi yung that time gusto ko, bibigay ko yung best ko. Parang pag nagka-jowa ka, binibigay mo yung lahat. So, ganun, ginagawa ko yung lahat sa cell group ko, nagbibigay ako oras, lahat ng baon ko, binibigay ko. As in, pati pag kahit kulang sa tulog, tutuloy ko yung cell group ko, ganun. Tapos, hindi ko akalain na iwan nila ako. Tapos, kahit na hindi ko alam kung... Parang alam mo yung sobrang emotionally invested ka, mahal na mahal mo sila, inaalagaan. Ganun. Pera mo, baon mo, nandun. Binigay mo na lahat, pero ano Yes. kulang, ganun, para iwan ka. Oo. So, that time, akala ko, sige, okay lang, sige, kung alis kayo, go lang. So naranasan ko rin yung parang, pupunta ako sa isang bahay ng cell group ko, susunduin ko, tapos, ilang beses ako kakatok, ganyan. Tapos, alam ko may tao dun, pero hindi ko lalabasan. Tataguan ka. Oo, tataguan ako. So, pero sobrang sakit nun, pero sasabihin ko, sige, okay lang kasi hindi naman ako nawalan ng blessing, kundi sila. Pero kulang, baka hindi talaga ngayon yung time nila. So, ganun. Tapos hanggang dumating na, naipon pala yun, nakala ko goods lahat. Kala mo okay ka lang. Kala ko okay lang sa heart. May Kala ko dinadamdam okay ka ako. na pala. Yun pa hindi ko akalain na isa kang bagsakan pala yun. So that time, and ang dami rin nun, dumadagdag yung mga schoolworks ko sa family, sa ministry. Tapos that time, meron pa na parang nakasagot ako ng pabalang sa pastora namin. So that time, sabi ko, tapos tuwing madaling araw, umiiyak ako. Hindi ko alam kung bakit. Bakit ba umiiyak ang dahilan? Hindi ko naayos yung schoolworks ko. Sa mga school, papasok ako ng school, recess na. Yung ganong time. Pero wala namang gagawin nun sa school. Pero dahil nga ayoko pumasok, ganun ako papasok. Kahit di naman kailangan. So, ganun. Tapos parang, kung ano yung makuha kong grades, okay na yan. Kahit ano makuha kong score, okay na yan. Ganun parang, hindi ko alam na dahan-dahan na burn out na pala ako. Dahil dun hindi ko alam kung paano gagawin. Kasi nagugulat ako, gumagawa ko schoolworks, umiiyak talaga ako. Tapos nakita ko ni Kuya, sabi niya, saan nangyari? Sabi ko, hindi ko alam, ganun. Hindi ko alam ang dahilan, ba't ako umiiyak, bakit ganito kabigat yung puso ko. Tapos sabi nung Kuya ko, kasi parang kahit ano sabihin ko sa kanya, parang walang nangyayari, ganun parang mabigat pa rin. Tapos, hanggang nasasagot ko sila, Mama, kahit hindi naman ako yung ganun tao, na hindi ako pala sagot eh. Kasi sa pala sagot yung kuya ko talaga. Kasi nga, alam mo girl, may hurt eh. Merong hurt. At dahil merong hurt na hindi na deal, nagkakaroon ng tinatawag na bitterness. Na para bang galit ka din sa mga tao na nasa paligid mo, galit ka sa mundo, feeling mo kasalanan nila kaya naging ganito, 'di ba? May hurt. Kaya hindi maganda talaga na ikaw ay naglilingkod na meron kang ganong klaseng feeling, yung hurt. Kasi pwede mong, you can fake it till you make it. Pwede mong pikein na pag nasa church ka, okay ka, masaya ka, parang wala namang problema. Pero lalabas at lalabas, magmamanifest yan. At yung hurt na yan, ang pwede lang makapag-deal niyan ay ang Panginoon. No, ang pwede lang makapag-deal niyan ang Lord. At kung meron mang tao na dapat higit na unang makaintindi dun sa mga cell group natin na pasaway, iniiwasan tayo yon. Kasi dati din tayong ganun. Pero hindi kasi sinukuan ng Panginoon. Yes. At ganun din ang gagawin mo sa cell group mo. Diba? Totoo yun kasi meron din dun that time na dumagdag rin yung yung parang nagkaroon ako trust issue sa mga kapatid ko. So that time, yung kala ko goods naman. So, nung parang panahon yun, pinili ko ng kumausap nung head sa amin, which is yung pastora namin. Diyan, sa kanya ko binuhos. Tapos tanong niya ako, ba't ka ba nagkakaroon? Sabi, hindi ko alam. Tapos sinabi ko, nag-start lang yun simula nung umalis yung mga cellphone. Tapos, hindi ko alam, dun pala. Dahil dun talaga nag-start. Tapos, hanggang nagkapatong-patong na. Tapos, feeling ko, iniwan ako ng lahat ng mga tao. Feeling ko walang tao. Kasi binigay mo lahat eh. Oo. Feeling ko walang taong sasandal sa akin. Kahit si Kuya, yung Kuya ko, feeling ko wala talaga. Pati si Lord. So, Lord, bakit naman ganito? Ginagawa ko naman yung best ko, di ba? Bakit hinayaan mo na mawala sila? Hinayaan mo silang mawala ng tamang landas. Kasi merong mga nagkaroon ng baby. Lagi ko naman silang pinapalalahanan.
Kasi gusto ko, kaya hindi rin ako nagjojowa, hindi ako nagbo-boyfriend. Kasi gusto ko maging good Example. influence sa mga kabataang tinuturuan ko. Gusto ko, masabi nila, ay hindi ako magjojowa, hindi ko hayaan yung sarili ko na magaya sa ibang kabataan. Gusto ko maging katulad ni Ate Arcel. Ayun talagang gusto ko marinig sa mga kabataan na tinuturuan ko. Which is ngayon, natutuwa ako kasi naririnig ko yun. At saka, kinakailangan din nating maintindihan na bilang isang cell leader, magkakaiba kasi tayo ng kwento ng buhay. Maaaring ikaw, pag pinagsabihan ka, kinorek ka, okay na. Pero may mga tao kasi na kinakailangan nilang matuto the hard way. They need to learn their lesson the hard way. May mga tao na kailangan pa nilang madapa, una muka, bago nila malaman na, ay, mali pala to, hindi pala tama. No? And minsan, yung hinahayaan natin sila, hindi ibig sabihin nun na iniiwan natin sila. Kasi minsan kinakailangan natin silang hayaan na maranasan yun at makita nilang mali yun kasi doon sila matututo. No? Iba-iba ng treatment eh. Parang sa anak. No, may mga anak na pag pinagsabihan mo, okay na. Pero may mga anak na kinakailangan pa nilang madapa bago nila matutunan na, masakit pala. Diba? Totoo yun kasi nung mga panahong ring yun, ilang beses rin ako nagsasabi dun sa kabataan na yun, yung mga cell group ko dati, na ganyan, huwag mo na magjojowa. Tapos, nung time na nagkaroon na siya baby, hindi ko pa alam, nalaman ko pa sa iba. So, that time, nung nalaman ko, chinat ko siya, tapos reply niya sa akin, nahiya daw siya sa akin. Sabi ko, be, okay lang yan, ganun. Tanggap kita, gusto ko makita yung baby mo, gano'n. Parang gusto ko, kunin mo na lang ako ninang, be. Gusto ko maging nina. Yun din kasi siguro, no, parang akala nila condemned na ako kasi nagka-baby ako, yung gano'n. Kinakailangan din natin i-break yung ganong stigma kasi dati may gano'n na kapag sa church, aminin natin, may mga gano'n, no, nag-eksena na inaalagaan mo, sinisel group mo, tapos magugulat ka, biglang nagka-jowa, nagka-baby. Tapos imbis na i-welcome natin sila na parang yung alibughang anak na nagbabalik, ang treatment natin sa kanila eh parang tayo yung panganay na anak na bakit babalik pa yan? Ganito. Nagiging self-righteous tayo, nagkakaroon ng condemnation na tinatawag. No? Which is kung meron mang mga tao na dapat kita nakakaintindi dun sa mga yon, sa mga naliligaw, tayo yun kasi minsan din tayo naligaw. No? Kaya, nako, napakaganda niyang na yan, storya na yan, Arcel, no? So, ngayon, Arcel, bakit mahalaga na tayo ay nagpapatuloy sa pananampalataya sa kabila ng mga challenges, ng pitfalls, ng burnout, pagod? Kasi it's not always happy in the ministry. Aminin natin, may times na nakakapagod, may times na feeling mo alone ka lang, mag-isa ka lang, may mga silent battle na hindi alam ng iba. Bakit mahalaga nagpapatuloy tayo sa pananampalataya sa Panginoon? For me, sobrang halaga niya para magpatuloy. Kasi alam mo yun, kahit sobrang gulo na ng mundo, may panghahawakan ka eh. Kahit nagkakaroon ng gera, pero kung alam mong nagpapatuloy ka sa pananampalataya, may Lord ka sa buhay mo. Iba talaga eh, meron ka pa rin peace sa heart. Kung yung iba nagpapanik na, paano ibibili ng gasolina, sobrang haba, pero kung may Lord ka, ay, si Lord yung magpo-provide, si Lord yung mawawala lahat ng kaguluhan nito. Tapos, pag patuloy ka sa pananampalataya, alam mo yon, hindi lang hinahayaan ni Lord na hanggang dyan ka lang. Kundi, mas lalagpasan niya pa. Mas lalagpasan pa ni Lord yung hindi mo inaasahan. Yes. Iba talaga kapag may Lord. Tsaka si Lord, gino-grow ka eh. Hindi lang spiritually. Pinalalago ka. Yes, Okay. pinapalago ka. Hindi lang spiritually, physically, as in lahat, pati mental. Tinuturuan ka niya, yung example niya sa mga ministry, tinuturuan ka paano mag-alaga ng tao. Which is, ganun ka rin inaalagaan ni Lord. Kung paano ka alagaan ni Lord, tinuturo niya yun kung paano mo rin naalagaan yung mga disciple mo. So, sobrang halaga niya kasi, pag once na patuloy ka sa pananampalataya, kahit sobrang hirap, alam mo may sasandalan ka. Kahit sobrang bigat na lahat ng pinagdadaanan mo, may tatakbuhan kang Ama na laging nakayakap para sa'yo. So, ayun talaga sobrang importante niya. Kung nawawala ka sa pananampalataya, nandiyan naman sa'yo, itatap ka niya nak, nawawala ka na, balik ka na sa akin. May mga time talaga na possible na mawala tayo.
Pero wag nating kakalimutang may Lord na lagi nandyan para sa atin. Iwan man tayo ng lahat, merong nag-iisang nandyan para sa atin. Sabi nga nila, a righteous man may fall 7 times but he will rise up again. And meron din ako nabasa sa isang post sa social media. Alam mo ba, sabi niya doon, nakakapagod yung commitment, no? Nakakapagod yung ministry, nakakapagod, blah, 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 sabi niya. Pero alam mo kung ano mas nakakapagod? Yung inconsistency. Yung wala kang direksyon, yung magsisimula ka, tapos pag napagod ka, magsastop ka, tapos babalik ka na naman sa umpisa, tapos diba, yung pabalik-balik ka. Sabi nga walang mararating yung mga taong pabago-bago ang isip. No? Kaya, dapat, tuloy-tuloy mo na. Hindi yung pabalik-balik. Mas nakakapagod yan Mag-ano ka, magkukumit ka, tapos mapapagod ka, babalik ka na naman. Diba? Pag ganun-ganon. Tsaka nakakapagod yun. Sobrang Nakakarating. galing ni Lord kasi tinuruan niya ako paano mag-alaga ng mga tupa. Yung mga disciple niya. Kasi hindi ko akalain na ilalagay rin ako ni Lord na hindi lang yung mga soul yung aalagaan, pati physically. Which is, ayun po yung course ko, naging nursing student ng first year. Oo nga. So, hindi ko akalain talaga Galing. na sobrang galing ni Lord. Kailangan mo lang talaga magtiwala Sa plano niya, una, magulo. Minsan mahirap talaga magtiwala kay Lord kasi hindi mo alam. Nakikita Hindi mo nakikita. Lord, ano ba itong direction? Hindi tinatakot. Tama ba ito, Lord? Pero, dun mo makita, ay, Lord, sobrang galing mo. Dun ka mapapawaw talaga. Kasi, yung mga panahong nagda-doubt nga kay Lord. Kasi, ako po talaga, madalas ako mag-doubt sa sarili ko. Hindi ko kaya to, Lord. Hindi ko to kaya. Hindi ko kaya marap sa maraming tao. Pero, alam mo yun, sasabihin na, sus, kaya mo yan. Ito pa, nothing is impossible. With God. So, define success in the ministry, Arcel. Para sa ating huling tanong, what is success in the ministry for you? Successful in ministry para po sa akin ay ito yung hindi lang sa numbers. Hindi porket marami kang discipleship, marami kang tinuturuan, marami kang naging leaders. Hindi yung tungkol dun Tungkol yun kung paano kang magtiwala kay Lord, paano ka maging fruitfulness kay Lord. Hindi siya dahil naging successful ka dahil ay maraming tao nagpo-praise sa akin, ay ang galing-galing mo. Hindi dahil dun Alam mo yung si Lord dapat yung makita, hindi ikaw. Dahil dito, si Kristo ang bida. Tama. Dapat si Lord lagi yung bida, hindi ikaw yung bida-bida. Dapat hindi tayo yung bida-bida, dapat si Lord. Tsaka si Lord dapat yung maging sentro ng buhay mo. Hindi rin dapat doon ka lang magaling dahil may mga nakita. Dapat magaling ka kahit walang nakita. Kasi si Lord lahat ng nakita, lahat ng paghihirap mo. At higit sa lahat, never give up. Huwag kayong susuko sa lahat ng pagsubok nyo. Kasi sa lahat ng pagsubok nun, lahat nun may katumbas na blessing. At lahat yung blessing na yun, si Lord lang lahat yun. So yun, para sa akin sa Wow, Arcel. Grabe yung growth mo at natutuwa ako sa life mo at naniniwala ko marami pang gagawin ang Diyos sa buhay mo. Ako, maraming salamat, Arcel. Of course, sa mga kapatid natin na nakatutok sa atin ngayon, maraming salamat. Thank you so much for being here today with us. Pero bago tayo magtapos, hayaan niyo ibahagi ko sa inyo ang ating God's Word for the day found in 1 Peter 4 and it says, each of you should use whatever gift you have received to serve others, faithfully administering God's grace in its various forms. Maraming salamat sa pagtutok sa atin dito sa Podcast, mga kapatid. Kape! Uwen po, Cristo Pilar. Next podcast, this has been your host, Sarah Lexap Arsenio, dahil dito si Cristo ang bida. See ya!